What's up mga kosa? Lexi 155 LX dual shock conversion. Dahil nga yan, meron tayong abang para sa likurang shock nitong Lexi 155. So check natin, sa video na to ay papakita ko sa inyo ang isa sa mga owner na nag-convert ng Lexi 155 niya into single shock to dual shock. So sabay nating i-check kung paano ang proseso ng pag-convert nitong Lexi 155 to single to dual. So kita naman natin na talagang kinalas na yan sa likuran. Ang fuel tank kinalas na din. Yung underneath kakalasin din. So syempre pati mga electrical niyan, ilaw, kuryente, signal light, at syempre yung tambucho. At may konting adjustment din yan siguro sa swing arm. At para din sa mga balak magpa-convert ng Lexi 155 nilang bagong kuha dito sa Pilipinas from single shock to dual shock, ay para sa iyo itong video na to, tol. So check mo at panoorin mo kung paano yung magiging proseso para magkaroon ka ng idea kung itutuloy mo pa ba magpa-dual shock o stay put ka na sa single shock. Pero nowadays sa Pilipinas marami ng malulupit na gumawa ng mga conversion na yan. Tulad ng Click 125, kino-convert sa dual. So isa na dyan yung pinapanood natin, si The Modifier. So madami pa, hindi lang siya. Marami dang nagko-convert ng mga ganyan. Pero ito, isa sa mga idea na pwede mong panoorin na nakita natin na Lexi owner na kinonvert agad ang bagong kuwang Lexi 155 from single to dual shock. Dito rin sa video na to malalaman natin kung ano yung size na pwede at saktong-sakto para sa Lexi 155. So dahil nga lumabas sa Pilipinas ay yung standard version pa lang, hindi pa ito keyless. So shutter type key pa ang lumabas sa atin at yung pinaka kulay niya ay dalawa pa lang, black at matte green. So itong Lexi 155 na Philippine release ay hindi rin naka-updated yung rear shock dahil nga hindi pa ito naka-sub tank. So standard na shock pa din na spring-loaded oil dump at may mga ibang gustong mag-convert. So ito, pinapakita nung mag-i-install or nung nakabili ng Lexi 155 na gagamitin niya sa likuran ay RCB Flow Pro. Hindi ko lang sure kung meron sa Pilipinas nito, pero ang size niyan ay 305mm. So yan, meron na agad tayong idea na kasyang-kasya ang 305mm dito sa Lexi 155. So dito din sa video na to papakita niya kung paano i-install at kung ano yung mga proseso. Magsimula doon sa pagkalas ng lahat at sa pag-install nitong dalawang shock. So ito na guys, panoorin natin. So yan, kita na natin dito na tinanggal nga yung lagayan ng gasolina sa likuran or yung fuel tank. All the electricals tinanggal na rin, ilaw, yung pinakabuntot or yung tail light, wala na din yan, electricals, wirings, tambucho, wala na din siya. At ang talagang natira is bare chassis na lang. Ayan. So ito, sinusukat na yung 305. Pasok naman siya sa kabila dahil meron naman bracket yan. Dahil single shock lang naman si Lexi. Pero ito na, sa nakikita ko, may hawak silang grinder. At ito na, nakagawa na sila ng bracket para dun sa another shock. So sa upgrade. Meron ng bracket, susukatin ulit yan mga boss. Kasi dapat yan pantay from left to right. Pantay sa kaliwa kanan, pantay din ng height, at parehas na parehas identical doon sa stock na shock. Syempre una sa lahat dito nire-recommenda ng kasa dahil nga may iba ang engineering support nitong chassis. Pero syempre marami naman ang gumagawa nito at di mo naman motor yan. So kanya-kanyang trip yan, kanya-kanyang motor yan, kanya-kanyang customize yan. Pero marami naman ang nagko-convert nito at alam na rin nila yung pinaka-standard once na gumagawa ng ganitong conversion. Unang-una sa lahat, merong abang pang dual shock itong Lexi 155. Kaya nakita nila, mas madali nilang gumawa ng bracket dito sa may bandang tail or sa underneath side ng chassis. So yan na nga yung malaking bakal. Pero syempre, dahan-dahan din sila sa pagsukat at sa pag-welding or pagsapi ng bracket na yan. Dahil nga, sensitive ang pinaka-chassis ng bawat motorsiklo. Dahil lahat yan ay may standard. So yan, kita na natin, bini-welding yung bracket na kakapitan ng another shock or yung upgraded na shock na itong Lexi 155. So syempre, for sure, hindi yan pwedeng babad sa welding kaya merong malamig na basahang nilalagay kasi baka magkaroon niya ng diferensya yung mismong kanyang chassis. Alright, so kita natin 305mm size ng shock pasok sa Lexi 155. Ito yung stock ng Lexi 155 dahil nakabit na yung sa kabila. At ngayon, check naman natin yung resulta nung bracket. Ayan na. So nakabit na nila yung bracket.
So yung iba sigurong gawa dyan mas makinis pa dyan, pero parang okay naman yung bracket nila na kinabit at halos identical naman. Pero yan ang unang-unang mong gagawin at iisipin. Check nyo muna yung pagkakabitan nyo or yung pag magko-customize ng motor nyo once na bago kayo magpagawa ng ganitong upgrade, kasi hindi po basta-basta yan dahil po shock ang ilalagay sa inyo. So pwedeng magka-apekto yan sa ride nyo. So ngayon kinakabit na yung underneath, pero syempre tatabasan ulit yan para sa bracket na kinabit dito sa Lexi 155. So dahil nga merong additional shock upgrade, tatabasan yung underneath plastic na itong Lexi 155 para pumasok or lumusot yung panibagong shock upgrade pang dual. Ayan na, installation na po ng upgrade shock ng Lexi 155. Chine-check kung sakto dun sa bracket. Ayan na, pasok kaya yan? Iyon. So saktong-sakto naman. So syempre sinukat naman nila yan bago nila yan winelding ng maigi at sinapian ng bakal. So ngayon, konting pulido na lang sa pag-check ng plastic na pangtabas dahil nga tabas upgrade ang nangyari dyan para sa dual shock. Mukha namang malinis ang pagkakadali. Ito yung kabilang side. So syempre plug and play lang to dahil nga meron naman shock dyan sa side na yan, si Lexi 155. Pero dun sa kabila, hopefully pantay kasi delikado yan. So yan na, kabitan na ng fairings. Ayan o, kita naman natin na halos level at pantay yung dual shock upgrade nito. At yung size po niyan mga boss ay 305mm. So sa mga balak magpalit ng single shock nila from stock, pasok po yung 305mm sa Lexi 155. Yan po. So ito namang nakikita natin ngayon is dual shock upgrade ng Lexi 155 gamit yung mga ganong diskarte sa customization. So grinding, tapos welding para sa bracket at tabas para sa underneath fairings ng Lexi 155. Again, yung ganitong mga upgrade ay very sensitive at delikado, pero make sure kung magko-customize tayo ng mga ganitong setup para sa motor natin from single shock to dual shock, mag-observe muna tayo doon sa mga madulupit gumawa o bumira ng mga ganitong upgrade. Tulad na lang ng mga mangilan-ngilan na nagpo-post sa Facebook, pwede kang mag-research sa kanilang background bago mo paggawa yung mga ganitong sensitive na upgrade. Pero maganda, dual shock sa Lexi, solid na solid, di ba?